So sa unang bahagi po ng ating talakayan, pinapaliwanag nga ni Mao, who is wearing his own version of the Mao hat. This is not the Mao Zedong hat, this is Mao Samonte hat. Ano? Lalagyan natin ng simbolo, star ba o anong bago? Wala na. Wala na. Yung protracted People's War ni Sison, perpetual war na hindi nakakatulong sa bayan, ano? At nakakatulong pa doon sa nasa likod nitong mga to, ang Estados Unidos, to keep destabilizing our country. Now, Mauro wants to explain this little non-entity na Joma Sison, bakit nabibigyan ng ganyang atensyon. Titingnan ko rin po ang kasaysayan niya. Isang bagay na nagpatanyag kay Joma Sison ay kanyang sabuatan kay Ninoy Aquino sa politika. Ano? And we can get the insight of Tony Lopez of the Manila Times also. No, he's with the Standard now. He used to be with Manila Times. Yes. And yung nga, pinapaliwanag na nagsabuatan si Ninoy Aquino at si Joma Sison and Bernabe Buscaino to set up the NPA, you know, and so on. But of course, Joma Sison has done a lot of things to create chaos. For example, finally, nalaman ng bayan na si Joma Sison ang nasa likod ng Plaza Miranda bombing. No less than the victims like Jovito Salonga ay nagsulat ng kanyang aklat, biography, na sinabi niya doon sa biography niya, si Jose Mira Sison ang may kagagawa nito, mastermind, kasabwat si Ninoy Aquino. Ano? And of course, after Cory, tumakas si Ninoy, pinalayan ni Cory, tapos tumakas pumuntang The Hague, ano? Kung saan nakasuhan naman siya sa murder ni Quintanar, ano? Among other things, no? And for example, this news item during that time, 2007 pa ito, but he left I think in 1992 pa, and kinasuhan siya nung murder charge, no? And of course later yung terrorist charge. And where is Joma Sison now? In the NATO country, in a NATO country. What is the NATO? That is the NATO Joint Force Headquarters, no? Doon sa Netherlands. That's where Jose Mira Sison is. Can you imagine being taken care of in the land of the enemy? But you know, his role, the role that he has played, has earned him quite fame, and not only fame, material wealth also. For the compensation he gets from being a so-called martial law victim. How much did he get? Martial law victims Joma Sison and wife received 2.4 million in compensation. Ikaw, malaking sakripisyo mo sa kilusan. Meron ka bang 100,000 man lang? My heroism is not for sale. Anyway, heroism is not for sale, and I think that's the real statement. I got siphoned into the mainstream of the revolution without any thought of being compensated for the effort na. Andun ako sa paniwala na aking pinapasok ay para sa pagpapalaya ng uring mga gagawa, at yung ganong paniniwala, yun ang nagtutulak sa akin. Hindi para magkaroon ng financial gains in the end. No? In the first place, revolution yan, giyera yan. Bakit mo sasabihin sa kalaban, pag pinatay mo ako, pabayaran mo ako? Magkakaroon ng benepisyo yung pamilya ko? No. So, I think that's one thing that should lead us to a more deeper inquiry into the character of Sison. No? Sison, in 1968, ano pa yan, ang kanyang credential nun, yung establishment of the Kabataang Makabayan. No? Sa UP, University of the Philippines. Yan sa labor movement, lumawak yan sa Huelga ng US to Duico Corporation. At any rate, at that time, ang prevailing ideology sa working class ay yung anti-capitalist na. Pero ang movement nasa kumpas ng mga laba, no? With alliances sa Soviet Union. All of a sudden, here comes Sison, making a re-establishment of the new Communist Party of the Philippines in cahoot with Ninoy Aquino. In-establish ang new CPP noong December 26, 1968. Yes.
Then 1 year... Nag-graduate ko lang ng high school noon. 1 year after, sumunod March 1969, in-establish naman ang New People's Army. Actually, malaki ang image ng dating, ang impact ng pangalang New People's Army. Pero in truth, it consisted of 35 ragtag remnants of the Hukbalahap, sa pamumuno ni Bernabe Moscaino. And until for nearly 2 years after that establishment of the party, nagpatuloy ito dun sa kanyang programa na nga ng surrounding the cities to the countryside, building rural bases. Ano nangyari? Pag-build pa lang ng bases sa Isabela, binumba, patay na kaagad. No? So, patunay early on, pinatunayan na mali yung kanyang strategy. So makikita natin na sa participation ni Sison sa revolution, actual participation sa revolution, walang masyado itong pinuntahan. Kasi 1977, nahuli na siya. Okay? Then, from 1977 up to 1986, nasa kulungan siya. Wala siyang ginagawa. Pero kailan nag-balloon? Kailan lumobo ang New People's Army? Sa panahon nung wala na siya, nakakulong na siya, hanggang sa pagputok ng EDSA 1986. Sino ang nasa pamuno ng partido noon? Hindi si Sison. Si Rodolfo Salas bilang chairman ng partido at commission, military Commander commission. Bilog, no? Commander Bilog. Rodolfo Salas, Commander Bilog. Kasama niya si Romulo Quintanar. Rolando Quintanar. Rolando Quintanar na siyang chief ng New People's Army. So, from a ragtag band of 35 remnants ng New People's ng Hukbalahap, naging ang tansya nasa nasa 150,000 regulars, all in company formation ang army noon, no? So, sa batayan ng guerrilla warfare, lagpas na sa 10:1 ratio na kailangan para igupo mo ang kalaban That was the New People's Army 1986. Nasaan si Sison nung panahon? Wala siya. Nasa kulungan siya. Tapos, paglabas niya ngayon sa kulungan, anong ginawa niya? Anong nangyari sa ng development? 1986, 1991, nilabas niya yung reaffirm. Yung reaffirm, yung stand by Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, yung rectification movement, pinoformulate niya, at ang nangyari, nagkabiyak-biyak ang partido. Yung rectification, yun yung nangyari na maraming pinatay na mga kasama sa loob ng CPP, NPA, na sabi mga ahente daw ng gobyerno, kung sino-sino. Pero sa ibang mga pananaw, tulad nila Rod Kapunan at iba, yung pinaka-loyal ang mga napapatay. Yung din bang impression mo? Hindi, kasi ang overall tingin ko doon, hindi yung panahon ng purging, andun pa tayo sa pakikibaka. Ang importante, maigupo mo yung kalaban. Bawang na maigugupo yung kalaban, samantala yung sarili niyo muna ang binabanata mo. Yung company formations ng mga MPA regulars, naging guerrilla units ulit dahil sa kanyang reaffirm. Nagkabiyak-biyak ng partido, nagkaroon na ng mga faction. Kaya nasira ang revolution. So makikita mo, ang trend na pinupunto ko, nung panahon na andun siya, napakabagal ng development ng army at ng hukbo at ng partido. Sa panahon na wala siya, for 9 years, 1977 to 1986, lumobo ng gusto ang partido at ang hukbo. Sa panahon na dumating na naman siya, nabiyak na naman. So, nasaan ang silbi niya? Nasa pagbiyak sa revolution, iyat patuloy niyang isinisigaw, down with US imperialism, ibagsak ang imperialismo Amerikano. Ano nangyayari? Hindi lahat ng sumisigaw ng ibagsak ang imperialismo Amerikano ay kontra-imperialism. Actually, yung prescription niya ng Protracted People's War, yun ang sinasakyan ng imperialismo Amerikano upang magpatuloy na mamayagpag at hindi iginugupo talaga, hindi binabagsak. Kasi walang programa ng pagpapabagsak. Tsaka naisip ko nga ngayon, habang nakikinig ako sa iyo, yung mga kunwaring mga anti-US imperialist rally nila dyan sa harap ng US Embassy, 50 tao, 100 tao, pero kung anti-government rallies nila, talagang libo-libo ang kanilang pinopondohan at minomobilize. So, mas anti-government sila than anti-US. And this being anti-US move
movements, yung mga mass actions sila being anti-US, has the effect of destabilizing the existing government talaga. So what does it serve? Does it serve the government? Does it serve the strategic enemy, which is US imperialism? The US imperialism. Wow. Okay, kung ako ang US US imperialism, okay lang sa akin, sumigaw ka na ibagsak imperialism ng Amerikano, knowing na I'm encompassed of your action, na wala rin naman pupuntahan. Ano nangyari? After 50 years, more than 50 years, andito pa rin tayo. At saka napapansin ko, I don't know if you will agree, na ang tumutuligsa sa US hegemony sa mundo ngayon ay Russia at China na nasa forefront. Anti-China din si Joe Masison. Anti-Russia din si Joe Masison. Wala siyang binibigyan na suporta doon sa BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa partnership. So, nandoon talaga yung pakikipagsabuatan sa ilalim sa mga Amerikano sa aking tingin. Anong tingin mo? Logic alone will tell us that anybody who wants Duterte out is pro-US. No, you cannot be you cannot be pro-China, for instance, by advocating the ouster of Duterte, because only US, the United States, could benefit from the ouster of Duterte. That's right. Because Duterte now contradicts all the policies of major policies, not necessarily, but the major policies of the United States government. No? So, only the United States will want Duterte to be out of power. Well, sinasabi ng mga alagad ni Joma dito sa Manila, sa media dito, na may US Duterte sa buhatan. Nakikita mo ba yan? Yeah, nakita ko yan sa isang slogan. Ganyan naman yung mga walang yan. Ever since, panahon ni Marcos, US Marcos dictatorship. Panahon ni Cory, US Cory dictatorship. Panahon ni Erap US. Lahat, puro kinakabit na. Kaya puro sloganerin din na. Ang tingin ko, ganito ang suggestion ko, from a layman's point of view na lang, let's do away with all this sloganeering, call a spade is spade. If Duterte is the one guy that can do the country good now, let's go all out for him. Sabi ko nga kay Presidente, my challenge during one of my columns, sabi ko sa kanya, the only way to solve the ills of the Philippine society ngayon is to be for a strong man to be in place. So I challenge ko sa kanya, be strong man, and then I'll go all out for you. So si Joma, permanent anarchy ang kanyang tinutulak with these protracted peoples who are endless, no? Narinig ko sa iyo yung teorya na dapat economic muna. With the last minute of the second half, we'll go into a third segment pa. Last minute lang, anong ibig mo sabihin? Kailangan economic muna? All political power emanates from economic power. Sabi yan ni Marx, economic power begets political power, and political power serves economic power. For the people to be really, to achieve political liberation, they must have first economic empowerment. Yun ang ibig sabihin. Tugunan muna ng anybody who is sincere enough to attend to the pressing problems of the Filipino people, tugunan muna nila yung bituka ng mamayang Pilipino. So, yan po ang ating bibigyan ng pansin na itong sa pangatlong bahagi po ng ating diskusyon.